Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So today po ay another success story sa client ko. Kung naalala niyo po na nag-share po ako ng video about my client na nag-apply ng Schengen visa bound for Sweden, and yung purpose ng application niya ay to meet her long-distance boyfriend for the first time. And na-approve po yung visa niya. And kahapon, November 20, 2023, nag-flight po siya from Manila to Sweden. And excited akong i-share to sa inyo dahil nga 'di ba first meeting nila. And ang nangyari po ay very successful po sa Philippine immigration and also sa Sweden na immigration. So, gusto kong i-share to kasi naalala ko yung mga nagko-comment sa video ko before about offload, na yung mga story naman nila ay na-offload sila dahil nga mag-meet pa lang sa mga foreign national partner nila. And dahil doon sa mga experiences na yun ay medyo talaga ako, parang masasabi ko na lang na parang wala nang pag-asa kapag first meeting. But then, dito sa client ko na to, na naging successful yung journey niya talaga kahit na magkikita pa lang sila ng boyfriend niya for the first time, ay naging successful talaga. Dito, nasabi ko na lang na posible pa rin talaga. So, bumalik po talaga yung feelings ko before nung nag-travel ako to Maldives to meet my partner for the first time. Kahit na na-offload ako before, but then naging successful naman sa next flight ko, sobrang saya ko talaga para sa client ko na to na naging successful lahat. Hindi rin ako makapaniwala and mas kinabahan ako kaysa sa kanya. So kahapon, magka-chat talaga kami nung nasa airport na siya hanggang sa makapag-flight siya. Ginaid ko talaga siya kasi first time niya din talagang mag-travel international. Before pa man po siya nag-flight, binigyan ko po siya ng list of requirements ng mga documents na dapat niyang ihanda para sa Philippine immigration. So, isi-share ko po yun sa inyo. And ito nga po yung mga documents na hinanda niya. So, sabi niya po, doon sa Philippine immigration, diretso niya lang pong pinakita kasi naka-folder po yung mga documents niya, isang folder. So, diretso niya lang pinakita yun sa immigration officer. So, ito po yung mga documents. Yung return ticket niya, passport and visa, invitation letter, travel insurance, affidavit of support and guarantee na authenticated po ito sa Philippine Embassy sa Sweden. And then proof of relationship, yun na po yung chat conversation nila, screenshot ng video calls, and proof of remittances. And then passport and driver's copy ng boyfriend niya. And then hinanda niya rin po yung DTI or barangay permit ng store niya, ng tindahan niya. And GCash history, bank certificate ni boyfriend, or bank statements, and then rental contract ni boyfriend sa apartment niya, and then yung medical history ni boyfriend, and then police record ni boyfriend, and nilagay niya din doon sa folder niya yung NBI clearance ng client ko, and then yung day-to-day itinerary. So yun po yung mga documents na naka-folder. And ganito talaga yung pagkaayos niya. Yun po yung pinakita niya sa immigration officer. So, ito po yung mga tanong sa kanya during inspection. So, ang nakakatuwa ay hindi po talaga siya dumaan sa secondary inspection. Meaning, doon lang po talaga siya sa first inspection, naging okay na lahat. Wala siyang naging problema. So, ganito yung story niya.
first question sa kanya, saan ang punta? And then sabi niya, Sweden po. Sabi ng officer, mag-work? Sabi niya, visit lang sa BF ko. And then sabi ng officer, ilang beses na ba nag-visit si BF sa Pinas? Sabi niya, hindi pa po kasi may dahilan na hindi siya naka-visit dito sa akin. Paki-check na lang po ng documents ko dyan po, medical history niya. Yun yung sagot ng client ko. And then sabi ng officer, ma'am, saan ba kayo nag-meet? And then sabi ng client ko, sa Badu po. Ano po ba yan? Sabi ng client ko, dating apps po. Sabi ng officer, sino naglakad ng visa mo? Sabi niya, ako po, pero yung friend ko nagpa-appointment sa akin. Pero ako po yung pumunta sa VFS para mag-submit ng documents ko po. And then sabi ng officer, ma'am, patingin po ng email nila. So hinanap nila yung VFS appointment letter niya. Gusto nilang makita sa email mismo. And then sabi niya, okay po ma'am, walang problema. Tapos pinakita niya sa phone niya, yung mga email. And then sabi ng officer, ma'am, take na lang tayo ng picture po. Saka eto na po, ingat po kayo. So ayun, 'di ba? Lahat-lahat na ng mga documents ay nandun, pero yung hinanap talaga nila ay yung appointment letter sa VFS during her visa application. So, alam niyo, naiintindihan ko talaga itong immigration, kung bakit, alam niyo, yung parang pabigla-bigla kung ano yung mga hahanapin nilang documents. So, para lang po talaga yun to make sure kung genuine ba talaga yung purpose of travel ng isang passenger. Kasi, sa dami na po ng mga fake documents na dinadala ng ibang passenger, 'di ba, yung mga ganong cases. Kaya naman itong immigration talaga, kaya hindi ko sila masisisi talaga. Wala akong masabi about sa pagiging strict nila sa isang passenger kasi nga dahil lang din sa kapwa natin Filipino na dumadaan sila sa mga illegal na proseso, and then ayun, kaya naman nagiging strict yung Philippine immigration sa atin. So, ayun po yung naging experience ng client ko sa Philippine immigration. And then, hindi rin po siya nagka-problema sa Sweden. And now, today, November 21, 2023, dumating na po siya sa Sweden and kasama niya na po yung boyfriend niya. So, medyo nag-worry din talaga ako sa kanya today. Kasi nakita ko sa ticket niya, dapat ay 10:40 a.m. yung arrival niya sa Sweden. And then hindi siya nakapag-chat talaga. Walang update kahit nung layover niya, pero sabi niya hindi niya alam paano mag-connect sa internet sa airport. Kaya hindi siya nakapag-update. And dahil sa sobrang nag-worry din talaga ako sa kanya kasi alam niyo guys, kahit na meron na tayong visa, hindi pa rin yun siya sure na makapasok tayo sa country of destination natin. Dadaan po tayo sa immigration doon. So sa client ko, of course, dumaan po siya sa immigration sa Sweden. And naisip ko ba, kasi meron akong mga nababasa before na mga experiences na hindi sila, na denied entry sila sa country of destination nila. So, yun din yung inisip ko na baka ganun yung mangyari ba. Kaya medyo nag-worry ako sa kanya kasi hindi siya nakapag-update. Kaya naman ang ginawa ko din, kasi mga 12 noon hanggang 1 p.m. Sabi ko, bakit wala pa rin siyang update? 10:40 a.m. yung arrival niya dapat sa Sweden. So, nag-message ako sa boyfriend niya. Tinanong ko kung nakapag-arrive ba siya safely sa Sweden. And then sabi, okay naman daw, successful yung flight nila. And grabe yung tuwa ko talaga sa journey nilang dalawa. Hindi, alam niyo yun, yung parang sa dami din ng naka-experience na hindi successful, parang mawawalan ka ng pag-asa. Pero dahil sa story naman nitong client ko ay nabuhayan ulit tayo ng loob na posible pala talaga kahit na never met pa ng
foreign boyfriend. So, ang masasabi ko talaga, ikumpleto nyo lang po talaga yung mga documents and kailangan meron po kayong proof ng genuine relationship. Kahit na hindi pa kayo nag-meet before, basta makita lang talaga ng immigration na totoo yung relationship nyo, ay posible po talaga. And isa na po yung makakatulong ay yung affidavit of support and guarantee. Alam ko maraming the same situation sa client ko kung saan may mga long distance partner and then yung mga partner nila ay hindi makapag-visit sa Philippines for some reasons. So, possible pa rin po talaga na makapag-travel kayo doon sa country ng partner nyo as long as, ayun nga, kumpleto yung mga documents nyo and ma-prove nyo talaga yung genuine relationship nyo. Yun talaga yung pinaka-importante. So, kailangan nyo lang talaga lakasan yung loob nyo and very risky talaga. But, hindi naman natin malalaman yung result kung hindi natin itatry, di ba? So, kung nagbabalak po kayong mag-apply ng Schengen visa or for example, nagbabalak kayo na mag-meet ng foreign partner nyo sa ibang bansa and hindi nyo alam kung paano ba mag-start, hindi nyo alam paano ba yung application and everything, nandito po ako para mag-assist. And ayun nga, nag-o-offer po ako ng visa assistance, travel assistance, and lahat ng services na kailangan nyo po para sa visa application. So kung gusto nyo pong mag-avail, i-message nyo lang po ako. Ilalagay ko po sa description yung link ng social media accounts ko and also ng link para sa website sa rootstravel.com. So mag-message lang po kayo kung interesado po kayong mag-avail ng assistance ko. So kung nakatulong po itong video, kung nakatulong po itong channel ko sa travel nyo, please isupport niyo po ako by subscribing my channel and i-click niyo po yung notification bell para ma-notify po kayo sa upcoming informative videos na ipopost ko po. So ayun po, kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!